Kumusta ang biyahe po ninyo? Maayos naman po. At excited po kaming makarating dito sa Ah, Pilipinas. Malamig ba? Oo, malamig po. Malamig. Malamig doon. Ano po ang temperatura nung balis kayo? Nung nakaraan po is nag-negative 2 degrees Celsius po. So malamig pa po. Nag-decide kayo na mag-take ng inyong renewal of vow, di ba? Kasi 25 years na. Opo, tayo ba? Congratulations. Kapatid, ha? Teka, bakit nyo napagpasyahan, di ba, na mag-renewal of vow kayo? Kasi po, doon po sa 25 years na pagsasama po namin, bilang, ko po yung pagpapakita ko po talaga kung gaano ko po siya kamahal. Kapatid Anthony at kapatid na di ba siyempre nung una kayong nagsasama, siyempre magkaiba kayo ng ugali, tapos biglang nagsama ng araw at gabi. Meron din mga pagkakataon siyempre hindi kayo nagkakaintindihan, o may pagkakataon siguro tampuhan pa. Paano nyo po hinandle yung mga ganong sitwasyon? Pag mga ganong sitwasyon po, ako na po mismo ang nagbababa ng pride. Kumbaga po kasi, para po sa akin, kapag sinalubong ko po kasi yung init ng ulo niya, maaari po kasing paggalit po kasi ang tao, minsan nakakapagsabi po tayo ng mga masasakit na salita na maaari nating pagsisihan. Na, siyempre, kapag halimbawa yung physical na katawan na sugatan, gumagaling po yan eh. Pero pag yung puso na nasugatan, Ayun na naman si Ka Anthony, makakata na naman. Hindi ka sumusulat, ha? Hindi ba. Pag puso po kasi nasugatan, masakit na pong No, talaga. Yung sinasabi nyo yan, isa sa mga adjustments ninyo? Opo. Hindi mahalaga ang argumento. Hindi po mahalaga. Ang mahalaga ay yung pagkakasundo ninyo. Hindi po natin, di ba, maiiwasan po yung mga di pagkakaunawaan. So may mga times po talaga na may mga ganyang mga bagay na bumabangon po bilang mag-asawa po. So sa mga ganong difficult times po na katulad po noon, lagi pong isinasa isip ko po, lagi ko po sinasabi na we are a team. Team against the problem. So kailangan namin bilang team, di ba po? Partnership po kasi ang marriage, di ba po? Kailangan kami ang re-resolba sa problemang iyon. Hindi yung kami ang magugupo ng problema. You are a team Yes against po. the problem, Yes po. not with each other. Yes, Yun opo. Sa lahat ng pagsubok na dumating sa amin, may pagsubok man o wala, nagpapanata po kami. Nagsimula po kami sa 2, hanggang sa dumagdag yung mga bata. Opo. Tuloy-tuloy 6 na. Hanggang sa ngayon, nagsasagawa po kami ng family hour. Hindi nyo Opo. binitawan yun. Hindi po. Hindi po. Hindi po. Dahil Hanggang ngayon po, yung bago Opo. mag-25 po namin, nagpapanata po kami. papanata po kami. Opo. Dahil marami pong dinidig po ang Ama sa mga panalangin din po namin. Marami rin po times na hindi pa po nga namin hinihingi, binibigay niya na po sa amin. Yung po talaga yung malaking naitulong ng pagpapanata po sa buhay po namin bilang pamilya po. Opo. Paano nyo po naramdaman yung paggabay ng Diyos sa inyo pong, yun, nagpapanata kayo? Kasi di ba, ganito lang po yun eh. Lulusong kayo mula sa paglusong nyo. Kung tawagin yan, uncharted territory yan eh. Hindi natin alam eh kung ano yung bukas, kinabukasan nyo sa isa't isa. Hindi natin alam. So, paano kayo humihingi kayo ng gabay sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, pagpapanata? Paano nyo naramdaman yung paggabay ng Diyos sa inyo, sa inyong mga paghingi ng patnubay? Marami na po kasing pagkakataon sa buhay namin na nangyari po yun eh. Na hindi man agad-agad ibigay ng Panginoong Diyos yung kailangan namin, dumarating yung panahon na nararamdaman namin. Halimbawa po, yung pangatlo po kasi naming anak, special po kasi siya Opo. nung pinanganak. Ipinagpanata po namin siya Opo. na sana dumating yung pagkakataon, kahit ganun yung kalagayan niya, kaya siyang tanggapin ng mga tao sa paligid niya. Kasi bilang special, siyempre pag nagkaanak ka po ng ganun, naawa ka na baka dumating yung panahon, maging kawawa siya dito. Yung hindi siya tatanggapin ng mga tao sa paligid. Siyempre, bilang maliit pa siya noon, hindi namin alam kung ano mangyayari sa buhay niya. Kaya pinagpanata po namin, sana mahalin siya ng mga tao.
Ngayon, sa awa, tulong ng ating Panginoong Diyos, 15 years old na po siya. Opo. Marami nagmamahal sa kanya. Tanggap siya ng mga tao at saka masayahin siyang bata. Ngayon, nakakausap niyo po siya kahit hindi man siya makapagsalita ng diretso. Nakakaunawa siya sa mga sinasabi namin. Sumusunod siya. Sa ngayon nga po, sumasamba siya. Opo. Behave po siya. Hindi mo mahahalata na gano'n ang kalagayan niya. Noong umpisa, syempre, pinagpanata niya namin yun, maliit siya. Hindi pa namin nararamdaman. Hindi namin napapatunayan. Pero ngayon, nakikita na namin yung pagbabago sa buhay niya. Masasabi namin, dinidinig ng ating Panginoong Diyos yung panalangin po na. Doon po namin napatunayan kung gaano kabisa yung panata. Opo. Kasi matagal na panahon po kami talaga. Taon po kami talaga nanalangin sa Ama. So marami po talagang pagsubok na inano namin eh, na pagdaanan po namin. Pero sa damin po ng pagsubok, yun po yung mabigat. Yung magkaroon ka ng anak na may special needs. Kasi ang iniisip po kasi namin, yung mga tao po kasi na, yung ano po yung matatanggap po yung anak po namin. Kasi siya, tanggap naman po namin siya. So, sa umpisa po kasi, marami talagang challenges doon po sa pag-aalaga, lalo na bilang nanay. Ako po talaga ang pinaka-nag-alaga po sa kanya. Kasi si Ka Anthony po, di ba po, more on nagtatrabaho po siya. Pero ako po talaga ang gumabay po dun sa anak po namin yun. Na hanggang ngayon, marami na nakakapansin na ang bait naman ng batang to. Kagaya rin ng ibang mga mag-asawa, may mga ganyan din mga pagsubok. May tanong ako, paano kayo nag-adjust dun sa kalagayan nung sinasabi nyo kanina? Ni Austin. Ni Austin Ni po. Austin, oo. Kung ano pong kaligayahan niya, kaligayahan ko na rin po. Lalong-lalo na nung dumating yung anak kong special. Noon po kasi, nung binata ako, hindi ako takot mamatay. Pero nung dumating na yung anak kong yun, takot na ako. Kasi, sino pong mag-aalaga sa kanya pag may nangyari sa amin? Kaya, yun yung naging pinaka-adjustment ko. Na kailangan ingatan ko yung sarili ko. Ingatan ko yung pamilya ko. Para lang po kay Austin. Para magkaroon siya ng magandang buhay. Para makita ko pa kung paano yung magiging buhay niya pagtanda niya. Yun po yung naging pinakasandigan ko para mas lalo kong alagaan, mahalin yung pamilya ko ngayon. Kaya kahit ganong pagsubok yung dumating sa akin, sa amin, tuturuan kasi lang magtiwala sa ating Panginoong Diyos na magpanata palagi para kahit anong mangyari, tutulungan sila ng ating Panginoon. Panalangin, yun po yung pinakamahalaga talaga. Actually, hindi lang naman po kasi yung pangatlo namin yung may problema din eh. May nangyari din po doon sa bunso namin noon na talagang napatunayan namin na dininig ng Panginoong Diyos yung panalangin po namin. Ano pangalan niya? Chanel Si po. Chanel Yung din bunso po. po namin, si Chanel. Opo, kasi po nung pinanganak po siya, 1 linggo lang po namin nalaman na meron po pala siyang sa sikmura. Intestinal malrotation. So yung laman loob niya po sa katawan, nagpaikot-ikot po. Yun po yung naging problema po niya nung pinanganak ko po. Opo. So parang binigyan na po agad ng taning na hindi na po mabubuhay yung bata. Nalangin po kami sa Panginoong Diyos, sa ating Ama. Ayun, nakayanan niya po yung operation po. Kasi ngayon po namin, kasi nangyari po nung challenge din po yun sa amin eh. Hindi po namin makakalimutan. Kasi si Chanel po, nung kakapanganak po namin, 1 week old pa lang po, lalabas na po kami sa ospital. Dinala na rin po siya agad sa ICU, sa emergency. Kasi nga po, nagkaroon nga, parang hindi na po kakayanin ng bata. O operahan daw po sa sikmura. Yung intestinal malrotation po. So very rare case Ganun po. kabata, ano? Opo. 1 Kumbaga- week old pa lang po siya. Opo, kasi nga po, ang sakit po sa damdamin namin magulang, pinapirma po kami ng doktor ng yung sa waiver po Waiver. na bago operahan kung ano mang mangyari doon sa bata. Wala po silang pananagutan. Nung nalaman namin yan, bago po kami pumirma,
Doon mismo sa ospital, lumuhod po kami. Nagpanata kami sa Panginoong Diyos na sana maging maayos yung operasyon niya. Kasi kawawa po kasi maliit pa lang eh. Wala siyang kalaban-laban. So, ganun na mangyayari sa kanya. Kaya nung nagpanata po kami, dininig ng ama, naging maayos naman po yung operasyon ni Chanel. Ngayon, malaki na. Malaki na po siya ngayon. Ilan taon na? Ano na po, nasa 13 na po siya. Okay naman po. Kumusta naman po siya? Okay na po Opo. siya ngayon. Masiglat siya at masayahing bata. Ano lang po sa pagkain, hinay lang din po sa ano. Kasi, Bunga pa rin ng operasyon. opo, Opo. opo. Yun po yung mga yun po yung mga biyaya tsaka himala na nangyari sa buhay namin. Na dahil sa pagpapanata po, ito po ngayon yung sambahayan ko. Basta po nasa pagsunod po tayo, hindi po tayo papabayaan ng ating Panginoong Diyos. Sa mga mga pagsubok na nangyari sa inyo, no, simula hanggang sa ngayon, tapos sa mga kahirapang kinakaharap natin ngayon, di ba? Papaano po ninyo patutunayan at sasabihin sa isa't isa na talagang minahal ninyo ng lalo pa ang inyong asawa? Masasabi ko lang po kay Ka Cheryl na maraming salamat sa pag-aalaga mo sa amin. Sa akin muna, ang pagpinagpapasalamat ko, ikaw yung naging sandigan ko kapag nawawalan ako ng pag-asa. Yung pinanghihinaan ako ng kalooban kasi alam mo minsan, sa ating dalawa, ikaw nga yung matapang, ikaw yung malakas ang loob. Pinapayuhan mo ako, sinasabihan mo ako na dapat ganito gawin mo. Dapat maging matatag ka para sa amin. Dapat maging matibay ka. Ikaw kasi yung padre ng pamilya, ikaw yung nangunguna sa amin. Pag mahina ka, manghihina din kami. Yun ang lagi mo sinasabi sa akin na nag-i-inspire para lumakas ang loob ko. Gawin ko yung makakaya ko. Makapag-provide sa inyo. Maalagaan ko yung mga bata. Maturuan ko sila na mahalin ka at respetuhin ka. Respetuhin tayo bilang mga magulang. Para sa ganun, kapag nagkaroon na sila ng sarili ng pamilya, ganun din yung gagawin nila sa mga pamilya nila. Na ikaw yung naging impluwensya nila para makahanap rin sila ng mapapangasawa nila na katulad mo. Maraming salamat sa mga pagsasakripisyo mo sa pamilya natin. Alam ko, marami rin akong mga hindi may iwasan, nagkukulang ako. Pero sa lahat ng mga pagkukulang yun, lagi mo pinupunan din ng pagmamahal mo. So, yung pagkukulang yun, naitatama ako dahil sa'yo, na ituturo mo. At ikaw yung nagiging sandigan ko. Minsan, sa katulad na sabi mo, na malakas din ang loob ko. Pero may mga times na nangihina din ako. Pero pag iniisip ko yung mga pagsasama natin sa 25 taong pagsasama natin, na nandito, nararamdaman ko na ikaw yung ikaw na yung pinagkaloob ng ama na, yung bunga ng pananalangin ko noon, na ikaw yung ipinagkaloob sa akin na ama. At mamahalin kita hanggang nabubuhay ako. Talagang pananatilihin ko yung pagiging maayos ng ating sambahayan. Mahal na mahal ka namin ng mga bata. I love you. Ikaw ang hiling sa ating Ama. Ikaw lang ang iibigin tuwi na handang magtiis at maghintay. At sa tamang panahon, basbas at ibigay umaasang diringgin. Ikaw at ako'y pagbubuklod. Mga kaibigan, narito pa rin po tayo sa distrito ng Santa Rosa, Laguna. At ipagpapatuloy po natin ang ating programa. At kapatid na Reyno, magkahalong emosyon yung naramdaman natin kanina. Kung tawagin po ay roller coaster of emotions. Yes, po. Yung in-interview po natin, ang mag-asawang Anthony at Sherilyn Po. Namba. Namba. Oo. At doon ay makikita ninyo na doon sa mga karanasan nila sa buhay, makikita niyo may masaya, may malungkot,
Di ba? Kilig. Kilig. Kita-kita ko kayo kanina, kinikilig kayo, di ba? At nagsikap sila na patunayan sa isa't isa na sa kabila po ng mga adjustments na ginawa nila. Mula pa lang nung sila nagliligawan, nung sila maging magkatipan, at nung sila ay maging mag-asawa na at magkaanak, karoon pa ng mga trabaho, nandun yung mga adjustments Apo. di ba? Ginawa nila yon para patunayan yung kanilang pag-ibig sa isa't isa. Kaya naman tumagal yung kanilang pagsasama. Relasyon ng 25 years. Kagaya ng maraming mga Going strong. mag-asawa, Yes, di ba? Apo. Ngayon, kapatid na Reyno, bakit ba dapat na sikapin ng mga mag-asawa na lumawig ang pagsasama nila bilang mag-asawa? Ano bang batas po ng Panginoon Diyos tungkol sa nilalang niyang pag-aasawa? Dito po sa Marcos G7 hanggang 9, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa. At sila'y magiging isa, kaya't hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Bagamat sa talatang binasa po natin, ang binabanggit ay lalaki. Subalit ito po ay para din sa babaeng may asawa. Ang sabi po sa talatang binasa natin, ito po ang batas ng Diyos, iiwan ang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa. Kaya tama po yung ginawa ng kapatid na Anthony, Anthony. kapatid na Sherlyn, Opo. na iniwan nila ang kanilang mga magulang at sila ay nagsama. Nagsarili bilang mag-asawa. At sila, sabi ng Biblia, ay itinuturing na ng Panginoon Diyos na iisa na lang. Opo, hindi na sila dalawa. Kaya dahil doon sa ganung kalagayan, kapatid na Reyno, magandang mabanggit natin at ipaunawang mabuti sa ating mga kaibigan kung gaano kahalaga yung itinatag ng Diyos na pag-aasawa. Ano ba ang mahigpit na ipinagbabawal po ng ating Panginoon Diyos sa pinagsama niya bilang mag-asawa? Sana po napansin ng ating mga taga-subaybay. Ang sabi po doon sa talatang binasa natin, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Kaya sa mag-asawa, ang Iglesia ni Cristo po, tumuturo ng banal na kasulatan, hindi po option ang divorce o ang paghihiwalay. Sapagkat mahigpit ang bili ng Diyos, ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalay ng tao. At yan, mga kaibigan, kapatid na Reyno, ay mahigpit na ipinatutupad po ng aming pamamahala sa loob ng Iglesia ni Cristo. Opo. Ang ukol po dyan, walang divorce. Kaya kahit na may mga bansa na ipinatutupad yan, pwede yan sa kanila, yung divorce. Opo. At kahit pa ipatupad po yan dito sa ating bansa, kailanman ay hindi pasasakop ang Iglesia ni Cristo sa ganyan, sapagkat lumalabag po yun. Mas mataas po kasi ang pamantayan ng batas ng Panginoon Diyos kaysa po sa batas ng alinmang gobyerno dito sa mundo. Bakit po ganun, kapatid na Reyno? Opo. Hanggang kailan po ba nawawala yung o nakakalag? Yung, sapagkat may itinali sa mag-asawa. Kailan po makakalag yun? Ang tanong po ninyo, kapatid na Dindo, ay sasagutin po ng talata ng Biblia dito po sa Roma 7:2. Sapagkat ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa asawa samantalang ito ay nabubuhay. Dadapwat kung ang asawa'y mamatay, ay kalag na sa kautusan ng asawa. Mga mahal naming taga-subaybay, bagamat ang binabanggit o pinatutungkulan naman po dito ay babae, subalit ito po ay applicable din at batas din po ng Diyos para po sa lalaking may asawa. Sana po napansin ng ating mga taga-subaybay, kapatid na Dindo, ang sabi po sa talata ng Biblia, ang masusunod po, hindi po yung lalaki o kaya yung babae. Ang masusunod po ay ang kautusan ng ating Panginoon Diyos na itinali po sa kanilang dalawa nang sila'y ikasal. Bagaman, kapatid na Reyno, talagang may kautusan ng Panginoon Diyos na talagang sa dalawa na mag-asawa, ang binibigyan ng otoridad sa kanilang pagsasama ang lalaki. Di ba? Pero sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa, ang dapat na masunod po ay ang kautusan ng ating Panginoon Diyos. Di ba? Hanggang kailan po ang bisa nun? Ang sabi po ay samantalang ang asawa'y nabubuhay. Kaya ang pag-aasawa po ay isang panghabang buhay na kasunduan po ng dalawang partido na nagkasundong mag-asawa. Yung tinatawag na lifetime commitment. Yes po. Di ba? Kaya nga yung mga
gusto nang lumusong sa buhay may asawa eh. Yan. Ang tanong nila sino kaya ang ka-forever ko? Ayun. Di ba? Forever, di ba? Yes. Panghabang buhay. Apo. Habang sila ay Narito buhay. at nabubuhay. O kaya nga, mga kaibigan, lalo na sa panig ng mga lulusong na sa pag-aasawa, sa kabinataan, sa kadalagahan, dapat tandaan ninyo yon na ang pag-aasawa ay panghabang buhay. Hindi pwedeng kapag kayo hindi na nagkakasundo, ihahatid ninyo, halimbawa yung lalaki, ihahatid yung asawang Soli. babae doon sa mga magulang niya at sinusuli ko na po yung anak ninyo. Anak ninyo. Wala nang bawian yun, Hindi di po ba? pwede. Kaya nga po, sabi nga po doon sa kasabihan, ang pag-aasawa po ay hindi parang kaning mainit na kapag isinubot na paso ay pwedeng iluwa. Ayan. Hindi na pwede po. Ngayon, kapatid na Reyno, kapag ang mga kautusan yan, totoo ay napakarami pong mga kautusan ng Panginoon Diyos na mababasa natin sa Biblia na siyang itinatali bilang pananagutan ng isang lalaki at isang babaeng mag-aasawa. Kaya nga sa loob na Iglesia ni Cristo po, hindi lang isang beses tuturuan. Opo. May ilang serye ng leksyon yun. Bago pa man po Ng sila humarap doon sa matrimonyo o doon sa mismong ritual ng kasal ng araw ng kanilang pagsasama bilang mag-asawa, dumadaan po muna yung mga ikakasal doon sa, alam niyo, seminar. Seminar. di ba? Kapatid na Reyno, Opo. kasi alam naman ng ating mga taga-subaybay, lalo na yung panahon natin ngayon, Opo. di ba? Yung nakikita nilang kondisyon, sitwasyon ng mga bansa, Paligid natin. Opo. di ba? Opo. Talagang napakatindi na ng kahirapan. Pahirap ang buhay araw-araw. Mhm. Tapos dinaragdagan pa niyang mga kaguluhan, Ayan. kawalan po ng kapayapaan. At ang Opo. isa na nga sa source ng matinding paghihirap ng tao ngayon, yung nangyayaring kaguluhan. Ang sagit ng silang. Yan, oo. Talagang kapag ka ang isang tao, lalo na ang mag-asawa, hindi matatag, at mahina. Hindi kagaya nung sinabi kanina, Oo. na nagustuhan ni kapatid na ni Anthony, kapatid kapatid na Anthony, Cheryl, na Cheryl. matapang. Opo. Diba? Sa pagharap Siya sa yung buhay. matatag. Opo. Matatag. Opo. At na ganun din si kapatid na Anthony. Talagang madadaig siya ng sitwasyon. Opo, yun po ang isang napakalaking, katulad po ng binanggit ninyo kanina, pinagpapasalamat natin na napakarami sa Diyos, na malaking bentaha po sa loob ng Iglesia ni Cristo. Lagi po kaming ginagabayan ng mga salita ng Diyos sa walang sawang pagtuturo po ng pamamahala sa amin para yun po ang aming maging gabay. Yun ang aming tanglaw sa napakagulo at napakadilim na sanlibutan ito. Na yun, kapag ka po yun ang sinunod, ng lahat po, lalo ng mag-asawa, walang dahilan. Opo, maraming masasagupang mga pagsubok, pero malalampasan at malalampasan. Yun, Dahil sa awa at tulong po. yun po ang gusto ko itanong Ay, mula po sa Biblia. Opo. Gaano kahalaga? Kapag ka ang mga kautusan ng Diyos mula pa lang sa kabataan hanggang sa may asawa na, Opo. ay sinusunod yan. Biblia po ang sasagot, mga mahal naming taga-subaybay. Babasahin ko lamang po ang nakasulat dito sa Apokalipsis sa 3:10 hanggang 11. Sinunod mo ang aking aral, iningatan ang aking salita, tungkol sa hindi pagsuko sa iyong pananampalataya, pagtitiis, pagtitiyaga, kaya iingatan kita sa panahon, sa oras ng ligalig, pagsubok, pagsusulit na darating o paparating sa buong mundo upang subukin ang mga nabubuhay sa daigdig. Malapit na akong dumating ng mabilis. Magpatuloy kang matibay sa iyong pananampalataya. Manghawa ka sa taglay mo upang walang sino mang umagaw ng iyong putong. Ang sino man po, maging mag-asawa, na ang susundin po ay ang mga utos ng ating Panginoon Diyos. Pinangakuan po niya, iingatan niya. At higit po sa lahat, sa panig po ng mga kaanib sa tunay na iglesia, na mamamalaging sumusunod sa tunay na aral ng Panginoon Diyos, bibigyan po ng putong ng gantimpala. Yun din po ang kaligtasan sa pagbabalik po ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan, napakapalad po ng binabanggit po rito na susunod sa mga aral ng Panginoon Diyos. Opo. Kaya sa loob ng Iglesia ni Cristo, lagi po kaming hinihikayat ng amin pong tagapamahalang pangkalahatan na walang sawang sumunod sa mga kalooban po ng Panginoon Diyos. Kahit po sa panahon ng matitinding pagsubok at kahirapan,
Napakahalaga po sa amin nun sapagkat tinuruan po kami ng aming tagapamahalang pangkalahatan na gaya po ng binasa ng kapatid na Reyno kanina na ang pagsunod ay pinagmumulan ng mga pagpapala, pag-iingat at paggabay ng ating Panginoon Diyos. Sana po ay nakatulong sa inyo ang ginawa po naming pagtalakay. Bago lamang po tayo tuluyang matapos, inaanyayahan po namin kayo sa isang maikling panalangin. Panginoon po namin Diyos, maraming salamat po sa iyong pagmamahal sa amin. Amen. Itinuturo mo po sa amin ang iyong mga salita upang kapag ka ito ay sinunod, dadaloy po ang iyong mga pagpapala. Amen. Makatulong nawa ito sa lahat, Amen. lalo na po sa mga may asawa Amen. at mayroon ng sambahayan, Amen. upang dumaloy po sa kanila ang iyong mga pagpapala. Amen. Panginoon po naming Jesus, muli mo po sana kaming ipamagitan sa ating Panginoon Diyos Amen. upang tanggapin po namin ang aming mga kahiling. Amen. Panginoon Diyos, higit na pagpalain po ang kabuuan ng iyong banal na iglesia Amen. sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan. Amen. Anumang sitwasyon ang kaharapin ng iyong bayan, Opo. tulungan mo pong mapayapa pa rin po namin na maitaguyod ang paglilingkod po sa iyo. Amen. Mata mo namin ang iyong mga pagpapala at pag-iingat sa Opo. araw-araw. Para nang sa ganon, patuloy po kami na maging karapat dapat po sa iyo. Amen. Hinihiling po namin ang lahat sa ngalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.